Magandang araw! Panibagong araw, panibagong kuwento na naman ang ating mapapakinggan sa araw na ito. Pero bago po tayo magsimula, sa mga nais pong magpa-shoutout dyan, i-comment nyo lang po ang inyong pangalan at kung saan kayo nakatira. At baka ma-shoutout po namin kayo sa mga susunod nating upload. At huwag nyo rin pong kakalimutan na mag-iwan ng inyong opinyon o komento para mas mapaganda pa po namin ang mga kuwentong inihahandog namin para sa inyo. So simulan na po natin ang kwento at samahan niyo po kami hanggang sa dulo. Si Lovely Alejo ay isang dalagang 25 taong gulang. 18 years old siya nang maulila siya sa pagkasawi ng kanyang mga magulang sa isang plane crash. Naiwan sa kanya ang lahat, ang kumpanya, ari-arian at mga property. Gayunpaman, hindi siya nagpakalunod sa lungkot sapagkat kasama niya ang kanyang fiancé na si Nikolay. Sa piling ng kanyang nobyo, hindi niya kailanman naramdaman na siya ay nag-iisa. At para sa kanya, si Nikolay na nga ang lalaking nakatadhana at ang the one niya. Hanggang sa sumapit ang araw na matagal na niyang pinapangarap at pinaka-inaasam-asam. Ang araw ng kasal nila ni Nikolay. Sa labas ng malaking simbahan, kinakabahang nakatayo si Lovely. Suot ang eleganteng wedding dress na nilikha pa ng tanyag na international designer. Mommy, Daddy, sayang at wala kayo sa pinakamaligayang araw ng buhay ko. Sayang at hindi niyo mawi-witness ang pag-iisang dibdib namin ng taong pinakamamahal ko. Maluha-luhang hayag ni Lovely. Pero bago pa siya tuluyang maging emosyonal, nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga at nagsimula ng humakbang papasok ng simbahan. Excited na siyang makita ang kanyang groom at soon-to-be husband. Subalit, ang kaba at excitement niya napalitan ng labis na kalituhan at pagtataka. Teka, mali ba ang napuntahan kong simbahan? Iginala niya ang paningin sa paligid. Isang simbahang puno ng palamuting pangkasal, subalit walang bisita. Walang pari at wala ang kanyang groom. Anong nangyayari? Bakit walang tao rito? Mali bang simbahang napasok ko? Biglang nakarinig ng mga yabag ng paa si Lovely, kaya dagli siyang napalingon sa kanyang likuran. Natanaw niya ang kanyang yaya na si Lydia na kararating lamang. Lovely, pasensya na kung medyo nahuli ako ng dating. Medyo na traffic kasi ako sa daan eh. Yaya, mali po ba tayo ng simbahang napuntahan? Bungad niya agad sa matanda. Kumunot ang noo ng matanda. Doon lang din naman niya napansin na tanging silang dalawa lang ang naroroon. Imposible, Lovely. Hindi ako pwedeng magkamali. Ito ang simbahan kung saan kayo ikakasal ni Nikolay. Pero ano bang nangyayari? Nasaan ang mga tao? Nasaan si Nikolay? Umiling-iling ang dalaga. Nabakas sa muka ang labis na pag-aalala. Hindi ko po alam, Yaya. Maski ako naguguluhan din. Wala akong ideya sa kung ano ang nangyayari. Sandali, kumalma ka muna. Tatawagan ko lang si Nikolay. Presinta niya at kinuha na ang cellphone sa kanyang bag para kontakin ang lalaki. Ngunit sa ilang beses niyang subok, hindi niya ito nakontak. Hindi siya sumasagot sa tawag ko. Bumagsak ang mga balikat ni Lovely, magkahalong kalituhan at pag-aalala para sa nobyo ang nararamdaman niya. Lumabas siya ng simbahan para sipatin at hintayin kung na-late lamang ang mga bisita at masyado lamang silang maagang dumating. Yaya Lydia, nasa iyo ang phone ko, di ba? Pwede ko po bang makuha? Susubukan ko pong tawagan si Nikolay.
Kaagad namang kinalkal ng matanda ang bag para hanapin ang cellphone at binigay yon sa dalaga. Kaagad na kinontak ni Lovely ang kasintahan. Ngunit katulad kanina, hindi rin ito sumasagot sa kanya. Hanggang sa may isang notification ang gumunaw sa kanyang mundo. Nag-upload ng mga pictures ang isa sa mga kaibigan nila ni Nikolai. Zoom niya ang pictures at doon malinaw niyang nakita ang mukha ng kanyang fiancé na nasa loob ng simbahan. May pari, may mga bisitang marami, at higit sa lahat, may bride. Nanginig ang mga kamay ni Lovely. Habang binabasa ang caption at chinechecked ang location ng simbahan. Lovely, anong problema? Usisa ni Lydia nang mapansin niyang tila nagpapanik ang dalaga. Hindi sumagot si Lovely, sa halip ay tumakbo ito at pumara ng taxi. Nagtataka man, sumunod si Lydia. Bumaba sila sa isang simbahan at tinungo yun ni Lovely habang bitbit ang pang-ibabang tela ng suot na gown. Nang sa gayon, hindi ito makaabala sa kanyang paglalakad. At doon, sa simbahang iyon, nakita niya ang eksenang hindi niya dapat nasaksihan. Pakiramdam niya may mga matatalim na punyal ang tumarak sa kanyang puso. Sa sandaling na-witness niya kung paanong halikan ni Nikolai ang babaeng nakasuot din ng wedding gown. Imposible to. Panaginip lang to. Hindi ito totoong nangyayari. Pagkumbinsin niya sa sarili habang habol-habol ang kanyang hininga. Unti-unting nanlalabo ang kaniyang paningin. Ngunit, naaninagan pa rin niya kung gaano kasaya ang mga tao. Nagpapalakpakan at nagsisigawan ang mga ito habang ang kanyang fiancé na si Nikolai ay litaw rin ang kasiyahan. Nagugulumihanan pa rin si Lovely sa mga nangyayari. Subalit, isang bagay lamang ang malinaw ngayon sa kanya. Natuloy ang kasal. Ikinasal si Nikolai. Ngunit hindi sa kanya, kundi sa ibang babae. Matapos malunod sa masakit at malungkot na katotohanan, hindi na malayan ni Lovely na nasa kanyang harapan na ngayon ang lalaking pinakamamahal niya. Nice wedding gown, ha? Komento ni Nikolai nang may ngisi sa mga labi. Nikolai, anong nangyayari? Kasal natin ngayon pero bakit nandito ka? Bakit ka nagpakasal sa ibang babae? Natawa si Nikolai, pati na rin ang bride nito. Kapwa parehong inuuyam ang kawalang ideya niya. Naaawa ako sa'yo. Kasi hanggang ngayon, lulis ka pa rin sa mga nangyayari. Ang sabi nila matalino ka, kaso parang hindi naman. Naisahan kita eh. Anong ibig mong sabihin? Lovely, walang kasal na mangyayari sa pagitan nating dalawa. At ito na ang tamang panahon para malaman mo ang buong katotohanan. Ginamit lang kita, at kailanman, hindi kita minahal. Alam mo ba kung ano ang minahal ko lang sa'yo? Yung yaman mo. Which is, tagumpay ko namang nakuha. Kasi tanga ka. Utu-utu ka. Masyado kang nabulag. Hindi mo lang ako nahirapan. At ngayon, lahat ng pag-aari mo, lahat sa akin ha. Si Caroline, siya talagang mahal ko. At ngayong mag-asawa na kami, salamat sa'yo. Kasi dahil sa pera mo, matutupad na namin ang mga pangarap namin. Parang nabingi si Lovely sa mga narinig. Hindi siya makapaniwala. Hanggang sa unti-unting nanumbalik sa kanyang alaala kung paano siya kinumbinsi at kung paanong nakipag-deal sa kanya si Nikolai. Kung saan magpapakasal lamang ito, kung ililipat niya sa pangalan ng lalaki ang lahat ng ari-arian ng kumpanya. At dahil sa labis na pagtitiwala at pagmamahal, walang pagdududang pumayag si Lovely na ipagkatiwala ang lahat sa lalaki. Lingid sa kanyang kaalaman na ang malaking desisyon niyang iyon ay ang wawasak pala sa kanyang mundo.
Paano mo nagawa sa akin to, ha? Minahal kita, Nikolai. Minahal kita ng higit pa sa pagmamahal ko sa sarili ko. Pinagkatiwalaan kita kasi buong akala ko tapat ka sa akin. At totoong mahal mo ako. Napakasama mong tao, Nikolai. Sigaw ni Lovely at humahagulgol. Habang siya ay naghihinagpis, ang mga taong nanloko sa kanya ay nagtatawanan lamang na animoy isang entertainment para sa kanila ang pagdurusa ng dalaga. Masyado ka naman kasing ambisyosa. Hindi ka naman talaga mahal ng asawa ko. Ikaw lang din naman ang nagpabagsak sa sarili mo. Nanunuyang sambit ni Caroline. Kung buhay pa ang mga magulang mo, tsaka ko na hindi sila magiging proud sa ginawa mo. Sa isang iglap, nawala ang pinaghirapan nila dahil sa ambisyon mo na mapakasalan ng anak ko. Ang ina naman ni Nikolai ang nagsalita. Masama ang tingin na ipinukol ni Lovely sa mga taong nasa kanyang harapan at madiing binigkas ang mga katagang. Pagbabayaran niyo lahat ng to. Sisiguraduhin kong doble pang sakit na nararamdaman ko ang ipaparanas ko sa inyo. Isinusumpa ko yan. Hindi na hinintay pa ni Lovely na makasagot ang mga taong nanloko at trumaydor sa kanya nang nilisan niya na ang simbahan. Para sa kanya, sapat na ang mga nalaman at narinig niya. Matapos ang ilang oras na paglalakad, ay isang lugar ang tinungo ni Lovely. Sa isang bar, wala sa sariling pumasok siya roon, umorder ng alak at tinunggayon. Ang sasama nila! Ang kapal ng mukha nila! Mga demonyo sila! Wala naman akong ginawang masama sa kanila para saktan nila ako ng ganito eh! Ang sama nila! Hagulgol niya sa gitna ng malakas na tunog ng musika sa buong bar. Patuloy siyang tumangis, dulot ng labis na sakit na kaniyang nararanasan. Sa isang iglap, nawala ang lahat sa kanya at ang araw na inakala niyang magiging pinakamasaya at memorable, naging isang pinakamasalimuot na bangungot. Nang mga oras na yun, lingid sa kanyang kaalaman na may isang pares ng mata na nagmamasid sa kanya sa hindi kalayuan. Kung saan makalipas ang ilang minuto, lumapit ang isang estranghero, ngunit sopistikadong lalaki sa kinaroroonan ng dalaga. Nice wedding dress. Pero hindi ba dapat pang simbahan yan at hindi pang bar? Tama ka. Kaso wala eh. Ginagawa ko ng mga taong akala kong mahal ako. Nagpakasal ba naman sa ibang babae? Sa araw mismo ng kasal namin. How unfortunate. Muli na namang napahagulgol si Lovely. Animoy wala nang mapagsidlan ng sakit sa kaniyang puso. Nagsimulang magsalita ang lalaki. Subalit, hindi masyadong klaro para sa dalaga ang mga narinig. Malabo rin ang kanyang paningin, gawa ng walang humpay na pagtakas ng kaniyang mga luha. Hanggang sa may nilapag na dokumento at ballpen ang estranghero. Para saan naman yan? Pirmahan mo lang yan at tutulungan kitang makaganti sa mga taong gumago sa'yo. Tila naging selective ang pandinig ng dalaga. Sapagkat ang salitang makaganti lamang ang siyang tumatak sa kanyang isipan. Dahil doon, walang pagdadalawang isip na kinuha niya ang ballpen at pinirmahan ang dokumento. Ni hindi man lang siya nag-abala pang basahin yon, sa kadahilanang wala na rin siyang lakas pa. Napangisi ang lalaki habang pinagmamasdan ang pirma ng dalaga. Pagguway, nakatulog na rin ang dalaga dulot ng kalasingan. Kinabukasan, nang magising si Lovely, agad siyang napadaing nang maramdaman ang pagsakit ng kanyang ulo. Inexamine niya ang paligid, namutawi sa kanyang reaksyon ang pagtataka dahil hindi pamilyar sa kanya ang kwartong kanyang kinaroroonan.
Where the hell I am? Nasaan ako? Bumangon siya sa kama. Saka lamang niya napagtanto na iba na ang damit niya at hindi na siya nakasuot ng wedding gown. Bago pa man niya matunton ang pintuan, bigla na yung bumukas at pumasok ang isang lalaki. Who the hell are you? Bahay mo ba to? May ginawa ka bang masama sa akin? Pag-aakusan niya agad sa lalaki. Bahagya pang nanangkit ang kanyang mga mata para alalahanin kung saan niya ito nakita. I'm Tyrone Carvajal. And just bahay ko to. Honestly, wala akong ginawang masama sa'yo. Kumunot ang noo ni Lovely. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya o hindi. Magayos ka na. Kung gusto mong maagang matapos ang seremonya ng kasal. Sa isang iglap, parang magic na naglaho ang hangover ng dalaga sa narinig. Kasal? What the heck are you talking about? Don't tell me. Kasabot ka rin ni Nikolay. Ano, ha? Gusto niyo ba akong paglaruan? Hindi pa kayo nakontento sa pananakit niyo sa akin kahapon? Tapos ngayon gusto niyo masaktan ulit ako sa pamamagitan ng kasal-kasalan? Patayin niyo na lang kaya ako para maging masaya na kayo. Buliyaw ng dalaga na punong-puno ng hinanakit. It has nothing to do with anyone. Especially your ex-fiancé. Tayong dalawang ikakasal. Napamulagat ang mga mata ni Lovely sa sinabi ng lalaki. Are you kidding me? Mukha ba akong nagbibiro? So, hindi mo maalala? Kagabi nagkausap tayo sa bar. I offered you a marriage at tinanggap mo yon. Kaya ka nga pumirma sa kasunduan eh. At ngayong araw mismo, magaganap ang kasal natin. Pilit na sinariwa ng dalaga ang mga nangyari sa bar. Subalit, malabo ang kanyang naaalala. Basta ang malinaw lamang sa kanya ay pumirma siya ng dokumento. Biglang naglakad patungo sa bedside table si Tyrone at kinuha roon ang dokumento na binigay niya kay Lovely. Ito yung contract of agreement na pinirmahan mo. Pero before ka mag-react, hayaan mo ako ipaliwanag sa iyo ang lahat. I am Tyrone Carvajal. I am a successful billionaire. Alam kong niloko ka ng ex mo. Dahil sa araw mismo ng kasal niyo, nagpakasal siya sa ibang babae. Nawala ang lahat sa'yo dahil sa basta mong pagpirma ng deal ninyo nang di man lang nag-iisip. And hindi ko na ipapaliwanag kung paano ko nalaman ang lahat. And I suppose, you need someone like me. I can help you na makaganti sa kanila. Pwede mong mabawi ang lahat ng kinuha nila sa'yo. But of course, before kita tulungan, kailangan may kasunduan muna tayo. At ang kapalit lang ay kailangan mo akong pakasalan. Pero hindi yun yung kasal na pinapangarap mo. Ikakasal lang tayo para legal mong magamit ang pangalan ko at ang yaman ko. Hanggang sa makaganti ka sa kanila. Pagkatapos niyan, pwede na tayong maghiwalay. What do you think about it? Tinitigan ni Lovely ang pirma niya sa dokumento habang pinoproseso ang mga sinabi ng lalaki. Hanggang ngayon, ramdam pa rin niya ang sakit at galit na idinulot ng mga taong buong akala niya kakampi niya. Nag-angat ng tingin ang dalaga sa lalaki. Sinipat niya ng taimtim ang mukha nito at wala naman siyang nabakas na kakaiba at masamang balak. Sa isip-isip niya, nawala na ang lahat sa kanya, kaya't wala nang mawawala pa kung sakaling kagatin man niya ang tulong na inaalok ng lalaki. Hindi malinaw sa akin kung ano ang mapapala mo kapag dinulungan mo ko, lalo na at nawala na rin naman ang lahat sa akin. Pero kung talagang matutulungan mo ako na makaganti at mabawi ang lahat sa kanila, payag na ako na magpakasal sa'yo. Good. Ayan ang gusto kong marinig mula sa'yo. Maganda ka na. Sa kotse na lang kita hihintayin. Umalis si Tyrone sa silid, kaya't naiwan ang dalaga na kaagad din namang kumilos. Binuksan nito ang malaking box na naglalaman ng isang simpleng puting bestida. Hindi yun katulad ng wedding gown niya na pinatahi pa sa international designer.
Subalit para sa kanya, ayos na rin yun dahil hindi naman totoong kasalan ang magaganap. Sinuot niya yun at nag-ayos na. Pagkatapos, nagtungo na rin siya sa kotse. Makalipas ang halos 1 oras na biyahe, magkasama silang nagtungo papunta sa loob at nagtungo sa tanggapan ng local civil registry. Walang maraming bisita at walang mararangyang palamuti. Tanging katahimikan at formalidad lamang ang bumalot sa kanila. Kasama nila ang abogado ni Tyrone at 2 babaeng magsisilbi bilang witness. Ikinagulat naman ni Lovely nang makilala niyang si Yaya Lydia niya ang isa sa mga saksi. Yaya Lydia, ano pong ginagawa niyo rito? May mga kumausap sa akin. Kailangan ko raw maging witness sa kasal mo ngayon at hinanda ko na rin ang mga dokumento mo. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pero kahit na ano pang desisyon ang gawin mo, nandito lang ako. Sasamahan at susuportahan kita. Niyakap ng dalaga ang matanda. Salamat, Yaya. Sa lahat ng taong pinagkatiwalaan ko, ikaw lang po yung hindi nang iwan sa akin at nanakit. Nangako ako sa mga magulang mo na kahit anong mangyari, hinding-hindi ako aalis sa iyong tabi, iha. Kumalas sila sa yakap at napatingin si Lovely sa babaeng assistant ni Tyrone. Maangas kasi ang aura nito na kaagad niyang napansin. Nakakalungkot ang nangyari sa'yo. Pero katulad ni Tyrone, suportado rin kita sa paghihiganti mo. Ako nga pala si Harleen. Saad ng babae kay Lovely na in-extend ang kamay para sa handshake. Walang pag-aatubili namang nakipagkamay ang dalaga. Pagkatapos, lumapit siya kay Tyrone at tumayo sa tabi nito. Matapos masuri ang kanilang mga dokumento, nagsimula na rin ang simple at maiksing seremonya. Sa ilalim ng batas ng Republika ng Pilipinas, gusto kong tanungin kayong dalawa. Tinatanggap niyo bang dalawa ang isa't isa bilang mag-asawa ng kusang loob at walang pagpilit mula sa sino man? Tumingin si Tyrone kay Lovely at tumango ng mahigpit. Oo. Tumango rin si Lovely at sumagot. Opo. Matapos nilang ipahayag na tinatanggap nila ang isa't isa bilang mag-asawa, nilagdaan nila ang marriage contract at idineklara silang mag-asawa sa ilalim ng batas. Pagkatapos ng maikling seremonya, tahimik silang lahat na lumabas ng gusali. Patungo na sana si Tyrone sa kotse niya nang mapansin niyang sumunod si Lovely sa matandang si Lydia papunta sa isang kotseng pag-aari ni Harleen. Saan ka pupunta? Seryosong tanong ni Tyrone sa kanya. Napahinto naman si Lovely at napatingin sa lalaki. What do you mean saan ako pupunta? Of course, uuwi ako sa bahay ko. May problema ba doon? So hindi mo pa pala alam? Hindi alam ang alin. Wala ka ng bahay. Wala ka ng uuwian at babalikan pang bahay. Kasi pati yung bahay mo, obviously, inangkin na rin nila dahil kasama yun sa pinirmahan mong kasunduan ninyo ng ex mo. Napalunok na lamang si Lovely sa narinig, sa katumingin sa kanyang yaya para humingi rito ng kumpirmasyon. Yaya, totoo ba ang sinabi niya? Totoo ang sinabi niya, Lovely. Ang totoo niyan, sa pilitan nila akong pinalayas doon at si Ma'am Harleen ang tumulong sa akin. Yung mga gamit mo itinapon na rin nila. Talagang inangkin na nila ang lahat. Ang kakapal talaga ng mukha nila. Hindi lang nila ikaw bastang niloko. Pinagnakawan ka rin nila. Kumuyom ang mga kamay ni Lovely, dulot ng matinding bugso ng galit na kumalat sa kanyang buong sistema. Habang ini-imagine ang mga itsura ng mga taong nang walang hiya sa kanya. Napabuntong hininga naman si Tyrone. So you have no choice kundi ang tumira sa bahay ko. Mas okay na rin yon para mapag-usapan natin kung ano ang mga plano mo. Sa ngayon, hayaan mo muna silang magpakasasa sa pag-aari mo. Dahil hindi rin magtatagal. Makukuha mo rin yon pabalik sa'yo.
Malamig na saad ni Tyrone na siyang nagbigay ng munting pag-asa sa dibdib ng babae. Sige na, lovely. Doon ka na sumakay sa kotse ni Sir Tyrone. Total ay mag-asawa na rin naman kayo. Hindi man kayo nagmamahalan sa mata ng batas, mag-asawa pa rin kayo. Sa ngayon ay kailangan mo ang tulong niya para mabawi ang lahat mula kina Pilar. Huminga ng malalim si Lovely bago tumango at nagtungo sa kotse ng lalaki. Pagkuway umalis na rin sila. Sa gitna ng biyahe, dala ng pagkainip, naisipan na lamang ni Lovely na mag-scroll sa kanyang cellphone. Nakalaunan, pinagsisihan din niya. Sapagkat hindi niya maiwasang makita ang masayang litrato ng lalaking inakala niya makakasama na niya habang buhay, kasama si Caroline na pinakasalan nito. Humigpit ang pagkakahawak ni Lovely sa kanyang cellphone na siyang pasimpleng napansin ni Tyrone. Are you okay? Kaagad namang itinago ng dalaga ang kanyang cellphone sa kanyang bag at tumango bilang tugon. Pagdating nila sa mansyon, mabigat ang bawat hakbang ni Lovely. Hindi pa rin niya maproseso ang lahat, pati na rin ang mabigat na desisyong ginawa niya sa buhay. Nagtungo siya sa kwarto at nagbihis. Makalipas ang ilang oras, lumabas na siya ng silid at nag-ikot-ikot hanggang sa napansin niya ang wine cellar. Doon ay kumuha siya ng isang bote ng wine at lumagok. Ang tanga ko. Ang tanga-tanga ko. Bakit ba ako nagpabulag sa mga mabubulaklak niyang salita? Lahat pala yun. Puro lamang kasinungalingan. Mabigat ang loob ni Lovely sapagkat ramdam pa rin niya ang sakit na idinulot sa kanya ng taong pinagkatiwalaan niya. Ilang sandali pa, biglang sumulpot si Tyrone. So what's your plan? May naisip ka na ba? Ngunit ang tanong na yon ay nagdulot ng kakaibang panting sa mga tenga ng dalaga, dahilan para samaan niya ng tingin ang lalaki. Seriously? Nakikita mo bang nagdadalamhati pa ako ngayon? Tapos tatanungin mo ako kung anong plano ko? Tingin mo ba makakaisip ako agad ng matino sa lagay kong to? Hindi ba pwedeng bigyan mo muna ako ng pagkakataon na iproseso lahat ng nangyari? Baka naman pwedeng bigyan mo muna ako ng oras para damhin tong sakit na nararamdaman ko. Huwag ka namang insensitive dyan. Hindi na napigilan pa ni Lovely ang pagpatak ng kanyang mga luha. Bahagya namang nagulantang ang mukha ni Tyrone. Ngunit pagkuway lumamlam din ang mata nito. Okay, fine. Bibigyan muna kita ng oras para makapag-isip. Pero huwag sanang matagal, ha? Pagkatapos sabihin yon ng lalaki, umalis na ito. Nang sandaling yon, magkakasunod na nagtaas baba ang mga balikat ni Lovely dahil sa paghagulgol. Hindi pa rin niya sukat akalain na ang pangarap niyang magkaroon ng isang pamilya, kapiling ang taong mahal niya, sa isang iglap, biglang naglaho. At hanggang ngayon, parang pinipiga ang puso niya sa sobrang sakit. Samantala, sa mansyon ng mga Alejo, nagkakasiyahan ang mag-asawang sina Caroline at Nicolay kasama ang ina nitong si Pilar. Nakaupo sila sa mahabang mesa na puno ng pagkain. Animoy may fiesta. Hindi rin mawala-wala ang tagumpay nilang ngiti sa mukha. Hindi pa rin ako makapaniwala na pag-aari na natin ngayon lahat ng legacy ng mga Alejo. Pati na rin ang mansyon na to. Grabe, ang tagal kong pinangarap na tumira dito. Salamat talaga, babe, dahil tinupad mo ang pangarap ko. Of course, babe. Mahal kita, kaya ibibigay ko ang lahat sa'yo. May ngiting sambit din ni Nicolay, sabay hinagkan ang labi ng asawa. Kuminang naman sa tuwa ang mga mata ni Pilar habang pinagmamasdan ang dalawa. Talagang bagay na bagay kayo. Noon muntik na akong maniwala na may pagtingin ka na doon sa Lovely na yun. Ang galing mong umarte, anak. Biruin mo, nagawa mong mapaibig ang tagapagmana ng mga Alejo.
Nauto mo rin siyang mahal mo siya. Believe talaga ako sa'yo, anak ko. Mabuti na lang at tanga ang babaeng yun, kaya't nailipat niya ang lahat ng pag-aari nila sa pangalan mo. Komento nito sabay subo ng kinakaing steak. Nako, tita, malabong mangyaring mahulog naman si Nikolai sa babaeng yon. Patay na patay kaya sa akin ang anak niyo. Kaya nga naging asawa ko na siya eh. Well, that's right. Tanging nasabi na lamang ng lalaki, dahilan para mahinang matawa ang kanyang ina at ang kanyang asawa. Lumipas pa ang ilang mga araw, parang wala pa rin sa sarili si Lovely. Palaging umiiyak, palagi ring umiinom. Walang humpay na sakit at kalungkutan. At sa mga araw na yon, sinisikap ni Tyrone na habaan ang kanyang pasensya at unawain ang babae. Ngunit umabot na sa puntong hindi niya na kaya pang hayaan ito. Kaya isang gabi, nang madatnan niyang umiiyak sa sahig habang umiinom ng alak si Lovely, dagli niyang kinuha mula sa kamay nito ang bote. Ano sa tingin mong ginagawa mo sa sarili mo, ha? Tumigas ang panga ni Tyrone habang matalim na nakatingin sa miserableng babae. Ibalik mo nga sa akin yan! Bakit ka ba nakikialam, ha? Bulyaw ni Lovely nang mag-angat siya ng tingin sa lalaki. Ang mga pisngi niya basang-basa na. Nagkalat din ang ilang maskara sa paligid ng kanyang mga mata. Una sa lahat, nasa pamamahay kita. Kaya may karapatan akong makialam sa kung ano man ang ginagawa mo. Saka, ilang araw na ang lumipas. Wala ka na bang ibang gagawin kundi ang magmukmuk dito? Umiyak at magpakalasing? Habang yung mga taong nagdulot sa'yo niyan, masaya at nagpapakasasa sa mga pag-aari mo. Binigyan kita ng oras para makapag-isip ng plano. Pero imbis na mag-isip ka kung paano ka makakaganti, mas lalo mong hinahayaan ang sarili mong malugmok at maging miserable. Iniisip ko tuloy kung tama bang naging desisyon kong tulungan ka. Ang mugtong mga mata ni Lovely muli na namang nagpakawala ng sunod-sunod na luha. Mariin siyang napalunok habang nakatingala lang sa lalaki. Ang mga sinabi nito tumagos sa kaibuturan ng puso niya. Kasalanan ko bang ganito ako ngayon, ha? Kasalanan ko bang niloko ako ng taong minahal ko ng higit pa sa buhay ko? Siguro, hindi mo pa nararanasan ang magmahal. Kaya hindi mo naiintindihan tong sakit na nararamdaman ko ngayon. Tumigas ang mukha ng lalaki. Ang kanyang mga mata na kaninang galit at malamig, biglang dinapuan ng kakaibang kirot. Wala kang alam sa kung anong pinagdaanan ko at nararamdaman ko. Maaring akong lumapit sa iyo at nag-offer ng tulong. Pero kailangan mo ring tulungan ang sarili mo. Yun ay kung gusto mong mabawi ang lahat at makaganti sa ginawa nila sa iyo. Madiing sambit ni Tyrone kung saan nang mamutawi sa kanyang sistema ang kakaibang galit sa kanyang dibdib. Bigla na lamang niyang hinagis ang bote ng alak sa sahig na naging sanhi ng pagkabasag nito. Napaigtad naman sa gulat si Lovely. Dooy tila natauhan siya. Balak na sana niyang magsalita ngunit kaagad nang nag-walk out si Tyrone. Matapos ang gabing yon, nang magising si Lovely kinabukasan, lumabas siya ng kwarto. Dumiretso siya sa kitchen para uminom ng tubig nang bigla niyang mapansin ang wine cellar na wala ng laman. Tinungo niya yon para i-check ng mabuti. Pinatapon na ni Tyrone lahat ng wine. Sabi ni Harleen na siyang biglang sumulpot at nagbigay ng munting gulat kay Lovely. Hinarap naman ni Lovely ang assistant ni Tyrone. Pero bakit? Ayaw niyang ubusin mo lahat ng alak dito bago ka tumino. Bahagyang napayuko si Lovely sa narinig. Naalala niya ang eksena kagabi at ngayon puno siya ng kahihiyan sa kanyang dibdib. Ilang sandali pa, napaangat siya ng tingin sa babae. Ano nga pala ang relasyon niyo ni Tyrone sa isa't isa? Sumandal naman sa counter si Harleen at pinag-cruise ang mga braso sa dibdib.
Hindi kami talo ni Tyrone. Kung yun mo nang iniisip mo, assistant niya lang ako. Let's just say na matagal nang magkaibigan ng pamilya naming dalawa. Kaya para na rin kaming magkapatid. Okay. Usal na lamang ni Lovely. Animoy nakaramdam ng munting kaginhawaan sa kanyang dibdib sa hindi maipaliwanag na dahilan. Tinalikuran na niya si Harleen paalis ng kitchen nang bigla rin siyang mapahinto sa kadahilanang nakita niyang papunta sa kanilang direksyon si Tyrone. Halatang bagong gising lamang ito at magulo ang buhok. Uminom ng tubig si Tyrone pagkatapos ay napatikhim. About what happened last night. Tama ka naman. Everything you said was right. Kailangan kong tulungan ang sarili ko. Hindi ko dapat hinahayaan ang sarili ko na malugmok na lamang sa lungkot. Habang yung dahilan ng pagdurusa ko, nagsasaya sa mansyon at sa perang hindi sa kanila at hindi nila pinaghirapan. Huwag ka ring mag-alala. Hindi ko sasayangin tong pagtulong mo sa akin. Dahil kung may nararamdaman man ako ngayon, yun ay puro galit. At mawawala lang do kapag nakaganti na ako. Tumangu-tango si Tyrone. Gumuhit din sa mga mata niya ang kakaibang kislap matapos marinig ang sinabi ng babae. Tama. Those people deserve nothing but the worst. Seryoso ang mga mata nila na nakatitig sa isa't isa. Parehong umuusbong sa kanilang mga puso ang matinding pagnanais na makaganti. Hanggang sa nagsalita na si Harleen na kanina pa tahimik at nakikinig lamang sa dalawa. By the way, Tyrone, mission accomplished. Turan ni Harleen sabay abot ng cellphone sa lalaki. Kinuha naman ni Tyrone ang cellphone at pinanood ang video. Pagguway, unti-unting nabuo ang ngisi sa gilid ng labi nito. Mabuti. Aniya sabay binalik ang cellphone sa dalaga. Teka, anong pinag-uusapan niyo? Anong mission accomplished? Nag-uutos ako ng mga maintenance staff na pwedeng pumasok sa bahay mo para mag-install ng mga surveillance camera. Ayokong magsayang ng panahon. Kaya nung mga araw na miserable ka, gumawa na kami ng plano. At sa tingin ko, papor din yun sa'yo. So anong plano? Through these surveillance cameras, mamomonitor natin ang bawat galaw nila. At kung may mga plano man sila laban sa'yo, of course hindi sapat na nakuha lamang nilang lahat mula sa'yo. Paniguradong hindi nila hahayaan pa na maging tinik ka sa buhay nila dahil alam nilang pwede mo silang balikan anytime. Kaya pwede rin nating magamit ang mga footage bilang ebidensya para mas madali nating mabawi ang lahat ng pag-aari mo sa legal na paraan. Salamat, Tyrone. Tanging nasambit na lamang ni Lovely sapagkat tunay siyang nagpapasalamat sa lalaki. Kasi kahit nawala silang koneksyon sa isa't isa, handa itong tulungan siya. Sa paglipas ng mga araw, magkasamang minomonitor ni na Tyrone at Lovely ang iba't ibang footage ng kamera sa isang control room. Bawat eksena at pag-uusap na kanilang nasasaksihan, mas lalong naninigas ang apoy ng galit sa dibdib ni Lovely. Katulad na lamang ngayon kung saan nakatuon ang kanilang atensyon sa kanyang ex at sa asawa nitong gumagawa ng intimate na bagay sa kwarto. Let's go. Biglang tumayo si Tyrone nang mapansin niya ang pag-iiba ng reaksyon sa mukha ng kanyang asawa. Hindi man niya nakikita ang mga mata nito, batid niyang puno yun ng sakit. I think let's call it a night. No, I'm fine. Matigas na sambit ni Lovely habang hindi pa rin inaalis ang atensyon sa monitor. Are you sure? Yes, gusto ko lang makita kung gaano talaga nila kamahal ang isa't isa. Sumuliyap si Tyrone sa monitor para sandaling panoorin din ang nangyayari. Well, I think they really love each other that much. Mukhang di ka talaga niya minahal kailanman, Lovely. Kailangan mong itatak sa isip mo na ginamit ka lang ng lalaking yan. Kung umaasa kang kahit papano minahal ka niya, sa palagay ko, minahal lamang niya ang yaman mo.
Nakaramdam ng kakaibang kurot sa dibdib si Lovely. Animoy may kung anong matulis na bagay ang tumarak sa puso niya sa marahas na katotohanang sinabi ng lalaki. Mariin siyang napalunok nang lingunin niya ito. Hindi mo na kailangan pang ipaalala sa akin yan. Malinaw naman sa akin lahat ng pinakita niya ay puro kasinungalingan lang. At hindi ko makakalimutan yung araw ng kasal nila. Kung paano nila niyurakan ang buo kong pagkatao. Sa kasal nila, bago ako umalis nun, isinumpa ako na pagbabayaran nila ang ginawa nila sa akin. At doble pa sa sakit na naramdaman ko ang ipaparanas ko sa kanila. Seryoso at may diin sa bawat bigkas ni Lovely sa mga salitang binitawan niya. Ang mga mata ni Tyrone sa isang iglap biglang lumamlam nang mapansin niya ang namumuong luha sa mga mata ng asawa. Nilapitan niya ito at walang pagdadalawang isip na niyakap. Bahagyamang nagulat si Lovely, doon bumuhos ang kanyang emosyon. Sa dibdib ng lalaki, hinayaan niyang kumawala ang kanyang mga luha. Ilang minuto rin silang nanatili sa ganoong posisyon, walang nagsasalita. Doon lamang din nakaramdam si Lovely ng seguridad at pagdamay. Hanggang sa tuluyan ng gumaan ang kaninang mabigat niyang kalooban. Thank you. Pasalamat ni Lovely nang kumawala na siya sa yakap. Nang mapansin niyang nabasa ang damit ng lalaki, dahil sa luha, nag-iwas siya ng tingin. No worries. Besides, you are my wife. Bilang asawa mo, it's my job to make you feel better. Bahagyang nag-init ang mga pisngi ni Lovely nang sambitin ng lalaki ang mga salitang wife at asawa. Batid niyang hindi tunay ang kanilang kasal, ngunit nagdulot ng kakaibang init sa kanyang dibdib ang sinabi ni Tyrone. Ilang minuto pa silang nanatili sa control room para bantayan ang monitor habang pinapanood ang ginagawa ng mag-asawa. Kung saan paminsan-minsan nag-iiwas sila ng tingin. Lalo na at mas umi-intense ang pagsisiping ni Caroline at Nikolai. Tingin ko hindi magandang ideya na pinapanood natin ang private moment nila. Bakit hindi na lang tayo lumabas muna? Let's have a drink. Biglang aya ni Tyrone nang tumayo siya sa upuan niya. Nakalimutan mo na bang tinapon mo na lahat ng alak dahil natatakot kang maubos ko lahat yon? Pagpapaalala niya nang hindi man lang nag-abalang tapunan ng tingin ang asawa. Sandaling natigilan si Tyrone sa napagtanto, ngunit pagguway nagsalita rin. Well, pwede tayong lumabas. Let's go to a bar. Gusto mo? May paninindigan namang umiling si Lovely. Ang kanyang atensyon nakatuon pa rin sa monitor. Animoy ayaw niyang palampasin ang bawat detalye. Nope. Kung gusto mong umalis, you can leave. But I'll stay here. Napabuntong hininga si Tyrone, batid niyang hindi mapipilit ang babae. Okay, then magsistay ako rito. I can't leave you here. Baka mamaya bigla ka nalang magwala eh. At masira mo pa ang mga gamit ko dahil apektado ka sa mga napapanood mo. Hindi sumagot si Lovely, kaya't napabuntong hininga si Tyrone. Ang totoo kasi niyan, bilang lalaki, hindi niya kayang manood ng ganoong eksena kasama ang isang babae na tanging silang dalawa lamang ang nasa iisang kwarto. Kaya ang ginawa na lamang niya, nagsuot ng headphone at pinaglaruan ang kanyang cellphone. Makalipas ang ilang minuto, napalunok ng malalim si Lovely matapos masaksihan kung paano napaligaya ng mag-asawa ang isa't isa. Wala siyang inggit na nararamdaman dahil ang nakita niya ay mas lalo lamang nagpapatibay sa katotohanang kailanman hindi siya naging mahalaga kay Nikolai. At nagbigay rin yun ng motibasyon para makaisip ng paraan kung paano siya makagaganti. Kinabukasan, biglang dumating si Yaya Lydia sa mansyon ng Carvajal para dalawin ang dalaga.
Nadatnan naman ito si Lovely sa dining area na nakaupo at tulala, kaya't nilapitan niya ito. Oh, Lovely, mukhang malalim yata ang iniisip mo. Yaya Lydia! Bulalas niya at kaagad na namutawi ang tuwa sa mukha niya nang makita ang matanda na dagli rin niyang sinalubong ng yakap. Mabuti naman po at naisipan niyo po akong dalawin. Alam niyo po ba na wala akong ibang makausap? Miss na miss ko na po kayo. Pasensya ka na, iha. Naging abala rin kasi ako sa pag-aalaga sa mga apo ko nung umuwi ako sa mga anak ko. Pero alam ko naman na maayos na ang lagay mo rito. Mabalik tayo. Ano nga pala ang iniisip mo kanina? Yaya Lydia, nahihiwagaan lang kasi talaga ako eh. Nahihiwagaan? Saan naman? Tungkol po kay Tyrone. Sigurado po kasi ako na ngayon lang po natin siya nakilala. Tama ka naman dyan. Ayun nga po, Yaya. Hindi po ba nakapagtataka na bigla na lamang po siyang dumating sa buhay natin? Tapos biglang nag-offer na tutulungan niya ako. Sobrang effort niya rin po sa pagtulong sa akin na talagang gusto niyang magantihan ko sina Nikolay. Bakit mo naman naisip yan, iha? Hindi naman po sa nanghuhusga, pero napapaisip lang po ako kung ano ang motibo niya at kung anong mapapala niya sa pagtulong sa akin ng ganito. Hindi ko lang din po kasi maiwasang mangamba. Hindi rin naman kita masisisi, iha, dahil paniguradong natakot ka nang basta na lang magtiwala dahil sa ginawa sa'yo ni Nikolay. Pero sa tingin ko mukhang mabubuting tao naman sina Sir Tyrone. Kung sakaling ang may duda ka, pwede naman natin niyang ipagsawalang bahala. Pero sa ngayon, ang mahalaga ay matutulungan kanyang makaganti sa mga nanakit sa'yo at mabawi kung ano man yung kinuha nila mula sa'yo. Hindi nagawang makaimik ni Lovely. Sa halip, napabuntong hininga na lamang siya at taimtim na napaisip. Ay nako, wag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, Lovely. Halika, kumain ka muna. Nagdala ako ng ginataang bilo-bilo at suman na paborito mo. Wow, talaga po, Yaya Lydia. Ang tagal ko na pong hindi natitikman yung suman at ginataang bilo-bilo na madalas mong iluto noon para sa akin. Inilapag ng matanda ang mga dala sa mesa na sinimulan ng tikman ng dalaga. Nang mga oras na yon, lingid sa kaalaman nilang dalawa na nakatago sa isang sulok si Harleen na narinig ang kanilang pinag-uusapan. Kung saan pagkatapos umalis na rin ito at nagtungo sa study room ni Tyrone matapos siyang ipatawag nito. Nadatnan niya ang lalaki na nakaupo sa swivel chair habang seryosong nakatutok sa laptop. Tumayo siya sa harapan nito at nagsalita. Tyrone, nakaset na ang meeting mo sa Alejo Infrastructure Incorporated. I heard baka isama ni Nikolay ang asawa niya, kaya sa tingin ko, kailangan mo ring isama si Lovely. Yun na rin ang right time para malaman nilang kinasal na kayo. Nag-angat ng tingin si Tyrone sa kanyang assistant at napatango-tango bilang pagsang-ayon. You're right, Harleen. Gusto ko ring makita kung ano ang magiging reaksyon nila. Lalong-lalo na ni Nikolay. Kapag nalaman nilang asawa ko na, si Lovely Alejo. Saka bigla siyang napangisi sa naisip. Siya nga pala, Tyrone. Dumating yung yaya ng asawa mo. Narinig ko silang nag-uusap. Mukhang pinagdududahan ka ni Lovely. Sumbong niya patungkol sa kanyang narinig kanina. Bahagya namang natigilan si Tyrone kasabay ng paglaho ng ngisi sa mukha niya. I knew it. Maski ako, ramdam ko pa rin na hindi niya ako pinagkakatiwalaan. Pero hindi ko siya masisisi. Malamang nadala na siya sa nangyari sa kanya. Wala ka bang balak sabihin sa kanya yung totoo? Hindi pa ito ang tamang panahon. Ayoko namang isipin niyang ginagamit ko lang siya sa pansariling interes ko. Baka maging dahilan pa yon para mawala sa isip niyang paghihigante. Marami na tayong trinabaho at hindi pwedeng hindi matuloy ang plano. Seryosong sagot niya at tanging pagtango lamang ang naging tugon ng dalaga. Kinagabihan, matapos lumabas ni Tyrone sa control room, tinungo niya naman ang silid ni Lovely. Kumatok siya ng 3 beses
at ilang sandali lamang bumukas ang pinto. Gusto lang kitang i-inform na bukas may meeting tayo sa Alejo Infrastructure. Imporma ng lalaki. Unti-unting nagtagpo ang mga kilay ni Lovely sa narinig. Alejo Infrastructure? Teka, company namin yun ah. That's right. It was your company. Kasi nakapangalan na yun sa ex mo ngayon. And we have a meeting tomorrow as their client. Isasama niya ang asawa niya. Kaya naisip kong isama rin kita bilang asawa ko. I think that's the perfect timing na malaman nilang asawa ka na ngayon ng isa sa mga kilalang billionaire globally. For sure, magugulat sila. Kasi buong akala nila, tuluyan ka ng lumagapak sa lupa habang sila nakaupo sa trono. So I wanna ask you, handa ka na bang muling makaharap yung mga taong nagbabagsak sa'yo? Napalunok ng mariin si Lovely. Tumalim ang kanyang mga mata. Tila lumiyab ang kalmadong apoy sa kanyang puso. Doon ay puno ng kumpiyansa siyang tumango. Oo, Tyrone. Handa na ako na muli silang makita. Napangisi si Tyrone sa tinura ng asawa. Ramdam niya rin na handa na nga itong umabante sa hagdan ng kanilang plano. At hindi na rin siya makapaghintay pa na magkaroon ng progreso sa paghihiganti nito. At sumapit na nga ang araw ng meeting. Sa loob ng isang mamahaling restaurant, nakaupo sa loob ng private room ang mag-asawang sina Nikolai at Caroline. Excited na pinag-uusapan ang magaganap na meeting. Walang kamalay-malay na ang taong kanilang makikita mamaya ay ang taong hindi nila inaasahan. Oo nga pala, babe. Nag-research ako tungkol sa CEO ng Apex Global Corporation. Hindi lang pala siya bastang successful billionaire dito sa bansa, kundi pati na rin sa ibang panig ng mundo. Kaya maswerte tayo na ang company natin ang napili niya para maging kasosyo. Sabi ni Caroline. Don't worry babe, dahil sisiguraduhin kong makuklose natin ang deal kay Mr. Carvajal. Sa dami ng company na nagagawan sa Apex, tayo ang maswerteng napili niya. Kaya hindi natin yun pwedeng sayangin. Ito na ang simula ng pag-angat ng pagtatagumpay ng Alejo Infrastructure. Talagang proud na proud ako sa'yo, babe. Malawak ang ngiting bulalas ni Caroline sa asawa. Mabuti na lang talaga at hindi ka nahulog kay Lovely noong inaakit mo siya. Kasi paano na lang kung kayo ang kinasal, di ba? Siya ang kasama mo ngayon, imbes na ako. Never in my life na mangyayaring mahuhulog ako sa babaeng yun. Ikaw lang mahal ko, babe. At kailanman, hindi ka mapapalitan sa puso ko. Dahil kasama ka sa mga pangarap ko. Aniya sa kamabilis na hinagkan ang labi ng asawa. Hinawakan ni Nikolai ang kamay ng asawa, sabay hinagkan. Ang eksenang yun, nasaksihan ni na Tyrone at Lovely na siyang kakapasok lamang sa pintuan. Nilingon ni Tyrone ang asawa para konsultahin sa pamamagitan ng tingin. Mabuti pa mauna ka nang lumapit sa kanila. Magre-restroom lang ako sandali. Sige. Tinungo ni Lovely ang daan patungong restroom. Habang si Tyrone naman, diretsyong tinungo ang kinaroroonan ng mag-asawa na siyang kaagad na tumayo matapos siyang makita ng mga ito. Good evening, Mr. Carvajal. I am Nikolai, the CEO of Alejo Infrastructure. And beside me is my beautiful wife, Caroline. Papakilala niya sabay abot ng kamay para sa handshake. Subalit, tinitigan lamang yun ni Tyrone. Lalo na nang mapansin niyang bahagya yung nanginginig dulot ng kaba. Good evening. Tanging nasabi na lamang niya. Sa kanyang tindig at boses, namumutawi ang pagiging professional, kaya't na-intimidate ang mag-asawa. Ibinaba naman ni Nikolai ang kanyang kamay at napatikhim, kung saan parehong nabawasan ang malapad na ngiti sa mukha nilang dalawa ni Caroline. Before we proceed, let's wait first for my wife. Nag-restroom lang siya sandali. Sure, Mr. Carvajal. Mabilis na tugon ni Nikolai. Wait, may asawa ka na?
Pero nung nag-research ako tungkol sa'yo, wala naman akong nabasang married ka na. Well, my married life is just exclusive for important and relevant people. May ngising sagot niya, dahilan para hindi na magawa pang makaimik ni Caroline. By the way, balita ko bagong kasal lang kayong dalawa, right? Kumusta naman ang pagsasama nyo? Pag-uusisa pa ni Tyrone. That's right, Mr. Carvajal. So far, we're so happy and so much in love with each other. Sa katunayan, we're expecting our first baby. Masayang hayag pa niya kung saan hinaplos pa ni Caroline ang kanyang tiyan. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Tyrone. Pilit siyang ngumiti kahit nabakas ang kakaibang kirot at galit sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa, lumabas na rin si Lovely sa restroom at lumapit sa mesang kinaroroonan ng kanyang ex. I'm sorry, hubby, kung medyo natagalan ako. Malambing na pagkuha ni Lovely sa atensyon ng kanyang asawa nang tumayo siya sa tabi nito. Oh, here comes my wife. Nakangiting sambit ni Tyrone, sabay pinalibot ang kanyang kamay sa bewang nito. At ang mga ngiting kanina lamang na nakapinta sa muka ni Nicolay at Caroline ay otomatikong naglaho. Dagli yung napalitan ng labis na pagkagulantang sa pagdating ni Lovely, na tila nakakita sila ng isang multo. Imposible to. Si Lovely. Si Lovely ang asawa mo. Yes, Lovely Alejo is my wife. Oh, hi Nicolay. It's been a while. So, kumusta naman kayong dalawa ni Caroline na pinakilala mo dati? Bilang kaibigan mo kuno. Baling niya sa dating kasintahan. Masigla man ang boses niya, bakas naman ang pasaring niya rito. Teka, wifey, magkakilala kayo? Tanong niya na mo'y ganap na ganap sa pagpapanggap sa harapan ng dalawa. Well, yes, hubby. Nicolay was my ex-fiancé. Is this some kind of joke? Pinaglalaroan mo ba kami, Lovely? Paano mo naging asawa si Mr. Carvajal? Samantalang kailan lang patay na patay ka sa akin. Lalo na nung di natuloy ang kasal natin. Kasi hindi mo matanggap na si Caroline ang mahal ko at pinakasalan ko. Sarkastikong natawa naman nang mahina si Lovely sa narinig. Wow, Nicolay naman. Parang masyado ka naman yatang gwapong-gwapo sa sarili mo. Oh, siguro nga iniyakan kita noon. Pero hindi naman ikaw yung tipo ng lalaki na mahirap kalimutan. Nakilala ko tong si Tyrone. And obviously, he is better than you in all aspects. Hindi lang yun. Kasi mahal na mahal niya rin ako. Matapos niyang sabihin yun, bumaling naman siya sa asawa niya. Right, hubby? Of course, wifey. Mangiting tugon naman ni Tyrone. Napatitig si Lovely. Sa mga mata ni Tyrone, kalaunan, dumako ang paningin niya sa labi nito. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang inilapit ni Lovely ang kanyang muka para halikan ang lalaki. Bahagyang mang nagulat si Tyrone, ay mabilis niyang tinugunan ang halik na yon. Pareho namang kumuyom ang mga kamay ni Caroline at Nicolay sa nakikita. Para bang ang katotohanan sa kanilang harapan, isa lamang ilusyon na imposibleng mangyayari at isang bagay na hindi nila kayang tanggapin. Siguro naman, kumbinsido ka na matagal na akong nakamove on sa'yo, no, Nicolay? Anyway, wifey, mukhang masaya naman silang dalawa. They are also expecting their first child. Pag-agaw niya sa atensyon ni Lovely na siyang bahagyang natigilan pero dagli ring nakabawi. Really? That's nice to hear. Tanging naging komento na lamang ng dalaga. Do you think oras na rin para gumawa tayo ng baby natin? Bahagyang nag-init ang muka ni Lovely at batid niyang namumula na ngayon ang kanyang mga pisngi. Mabuti na lamang at natatakpan yon ng blush on kaya hindi masyadong halata. Why not? Gusto ko rin namang magkaroon na tayo ng baby version nating dalawa, hubby. Lumapad ang ngiti ni Tyrone sa narinig at hinalikan ang noo ni Lovely.
Pagkatapos ay bumaling ito sa mag-asawa na hindi na maipinta ang reaksyon ng mga mukha ngayon. Mr. Carvajal, huwag ka pong bastang magpaniwala sa babaeng yan. Paniguradong ginagamit ka lamang niya. Hindi ka niya mahal talaga, Mr. Carvajal. Mainam pong mag-isip po muna kayo bago po kayo magsisi sa huli. Biglang saad ni Nikolay para siraan ang dating kasintahan. Totoo yan, Mr. Carvajal. Mapanlin lang ang babaeng yan, kaya paniguradong pera mo lamang ang habol niya sa'yo. Gustong matawa ni Lovely sa mga narinig, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa isip-isip niya, ang kapal ng mukha ng dalawang to para sabihing siya itong mapanlin lang, gayong siya ang niloko nila. Pinaniwala sa mga kasinungalingan at pinagnakawan. Talaga ba? Pero base sa narinig ko, siya ang naloko. Hindi ba na ang company na hawak mo ngayon ay company niya? So paanong napunta yun sa inyo? Napalunok ang mag-asawa at hindi magawang makasagot. Gusto ko pa naman sana talagang makasosyo ang kumpanya nyo. Dahil mahalaga yung company sa asawa ko. Kasi pinaghirapan yun ng mga magulang niya. But I just can't really work with you. I think tapos na ang meeting na ito. It's a pleasure to meet you both. Good night. Shall we, wifey? Baling niya sa asawa nang hawakan niya ang kamay nito. Nakangiti namang tumango si Lovely. Ginawaran pa niya ng huling tingin na may kasamang ngisi sa mga labi ang dalawang taong nanloko sa kanya. Pagkatapos, magkasama nilang nilisan ni Tyrone ang restaurant. Umuwing frustrated at devastated ang mag-asawang sina Caroline at Nikolay, kung saan pagpasok nila sa kwarto, dagling hinubad ni Nikolay ang suot na coat na hinagis niya sa kama at saka nagsisigaw. "Babe, kumalma ka nga!" Sermon niya sa asawa. Paano ako kakalma? Nakita mo naman yung nangyari kanina. Ni hindi nga natin na-close yung deal. Napahiya pa tayo. Saka paanong nangyayaring naging asawa niya si Lovely? Imposible naman talaga. Aba, malay ko! Baka naman kasi totoo yung sinabi ni Lovely, na madali lang siyang makamove on sa'yo. Isa pa, maganda siya. Kaya hindi na nakapagtatakang nagustuhan siya ni Mr. Carvajal. Napailing-iling si Nikolay habang palakad-lakad. That's impossible. Alam naman nating lahat kung paano ako kamahal ni Lovely. Baliw na baliw sa akin yun eh. Nauto ko nga siyang ilipat sa pangalan ko lahat ng ari-arian nila. Kaya malabong nakamove on na siya kaagad. Panigurado, may plano yan. Inis na napangisi si Caroline. Alam mo, hindi ko na alam kung anong kinagagalit mo. Kung dahil ba sa hindi na close na deal? O dahil sa katotohanan na may asawa na ngayon, ang ex mo? Asik niya, dahilan para matigilan ang lalaki at diretsyong mapatingin sa kanya. And what are you implying by that? Aba, ewan ko sa'yo. Hindi ka naman stupid para hindi maintindihan kung anong ibig kong sabihin. That's nonsense. Anas na lamang niya sa lumabas na ng silid kung saan padabog pa nitong sinara ang pinto. Sa kabilang banda, hindi naman napigilan ni Lovely na mapangisi sa tuwa nang masaksihan niya kung paanong magsagutan ang mag-asawa na siyang kasalukuyan niyang pinapanood sa monitor. Makalipas lamang ang ilang segundo, biglang bumukas ang pinto ng control room at niluwal niyon si Tyrone na siyang lumapit sa asawa at tumutok din sa monitor. I just wanna ask, was the kiss necessary back then? Napalingon si Lovely sa kanya sa tinanong nito kaya't nagsalubong ang kanilang mga mata. Yung paggawa ng baby, necessary din ba yon? May ngising laban niya rito kaya't mahinang natawa si Tyrone. But anyway, you did good kanina. Mukhang nagulat talaga sila at nagalit sila. Kulang pa yon. Gusto ko silang makitang masaktan din at magdusa katulad ng pinaranas nila sa akin. Ibinalik ni Lovely ang atensyon sa monitor at bahagyang naningkit ang kanyang mga mata nang bigla siyang may mapansin.
ang cellphone ni Nikolay na nasa bulsa ng coat. Pwede ko bang mahiram ang cellphone mo? Bakit? Let's just say, I saw an opportunity. Tugon niya sabay kinuha ang cellphone at nagsimulang mag-type doon. Ilang sandali pa, muli siyang bumaling sa monitor kung saan narinig nila ang message ringtone ng cellphone na siyang hinanap ni Caroline na natagpuan nito sa coat ni Nikolay. Hindi inalis ni Lovely ang paningin sa screen at taimtim niyang pinanood ang reaksyon ni Caroline na ngayon ay kasalukuyan nang binabasa ang text message. Sa isang iglap, biglang namutawi ang matinding sakit at galit sa mukha ni Caroline, kasabay ng paghagis nito ng cellphone sa kama. Naupo rin ito doon at sunod-sunod na humugot ng malalalim na buntong hininga. Anong tinext mo? Binalik ni Lovely ang cellphone sa lalaki, kaya agad na binasa ni Tyrone ang mensaheng pinadala ni Lovely sa kanyang ex. Namimiss na kita, Nikolay. Namiss ko na yung moment natin sa kama. Kailan mo ba ako kikitain ulit? Masyado ka namang busy sa boring mong asawa. Matapos mabasa yun ni Tyrone, nalingon niya ang asawa para humingi ng paliwanag. Hindi mahilig mag-silent ng phone si Nikolay. Saktong nakita kong naiwan niya yung cellphone niya, so I took that as opportunity para simulang wasakin ang relasyon nila. Don't worry. Hindi niya malalaman na nag-message ako dahil ni minsan hindi siya nagkaroon ng interes na magbasa ng mga message. Mas prefer niya ang call and for sure, itatago ni Caroline na may nabasa siya. Kaya araw-araw niyang iisipin na may ibang babae ang asawa niya. Nakangisi niyang paliwanag sa katumingin sa lalaki. And I need your help para sa plano. Paniguradong lalamunin ang pagdududa si Caroline. At bilang babae, at bilang medyo nakilala ko rin siya noon, alam ko kung ano ang pakiramdam niya at kung saan siya pwedeng pumunta. Kaya kailangan ko ng taong susundan siya at magiging sandalan niya. Lalaki bang tinutukoy mong magiging sandalan niya? Yes, and this is the perfect time para sirain sila. Kung dati, puro sakit ang mababakas sa mga mata ni Lovely, ngayon ay pag-asa at matinding pagnanais na. Naloko man siya noon, ngayon sisiguraduhin niyang makakabawi siya sa mga taong sumira sa kanya at wala nang maski ano pang makakapigil sa kanya. Ilang araw ang lumipas, nag-hire ng tao si Tyrone na pwedeng sumunod kay Caroline saan man ito magpunta. Hanggang sa hindi na napigilan pa ni Caroline ang matinding sama ng loob dahil sa pagdududa sa asawa, kaya nagtungo siya sa lugar na alam niyang hindi dapat dahil siya ay nagdadalang tao. Sa isang bar, sa kagustuhang ilabas ang sama ng loob sa pamamagitan ng pag-inom. Long time no see, Caroline. Bati ng isang baritonong boses ng isang binata. Naupo ito sa katabing stool chair na kinauupuan ni Caroline. Matapos tunggain ang shots, nilingon ni Caroline ang lalaki. Hindi naman nagtagal, bumalatay ang saya sa itsura nito nang makilala ang binata. Jed? Oh my gosh, ikaw nga! It's been a long time. Yeah, kumusta ka na pala? Kumusta kayo ni Nikolay? Sorry nga pala, hindi ako nakadalo sa kasal niyo. It's okay. Pero, malamang nagtataka ka kung bakit ako nandito. Actually, totoo yan. Nagulat talaga ako nung makita kita. Akala ko nga kasama mo si Nikolay. Hindi, kasi malamang kasama niya yung kabit niya. Mapait na sabi ng babae habang pinaglalaruan ang maliit na baso na pagkuway pinarefill niya. At doon na nga nagsimulang maglabas ng mga hinanakit si Caroline para sa kanyang asawa. Pinakinggan naman siya ni Jed at pinakitaan siya ng awa. Hanggang sa unti-unti nang nalasing si Caroline, kaya inalalayan na ito ni Jed patungo sa kotse niya at nagpunta sa isang hotel.
Lupaypay sa kalasingan si Caroline, walang kamalay-malay sa nangyayari. Hinubad ni Jed ang pang-itaas na damit. Inilapit ang muka sa babae at kumuha ng mga litrato. Hinubaran niya rin si Caroline at palihim siyang kumuha ng video. At sa parehong oras, isang tagumpay na ngisi ang umukit sa labi ni Lovely. Habang pinagmamasdan sa screen ng kanyang cellphone ang mga litratong isinend sa kanya ni Jed. Matapos ang araw na yon, nang umagang magising si Lovely, ay walang pagdadalawang isip na pinadala niya ang mga litrato sa bahay niya na siyang natanggap ni Nikolay. At doon nagsimulang magunaw ang mundo nito nang malinaw nitong makita sa litratong hawak ang asawa na may kasamang ibang lalaki sa kama. Mas lalo pang nadurog ang puso ni Nikolay nang makilala niya na ang matalik niyang kaibigan na si Jed ang kasama nito. Lumipas ang ilang oras, dumating na rin ng tuluyan si Caroline. Doon ay kaagad siyang kinompronta ng asawa. Saan ka galing, ha? At huwag mo nang subukan pang magsinungaling sa akin. Kasi alam ko na ang totoo. Madiin niyang bungad sa asawa. Napakagat naman ng labi si Caroline. Nagdadalawang isip kung sasabihin ba niyang galing siya sa bar. Ano, ha? Naputulan ka na ba ng dila at hindi ka makasagot? Ipaliwanag mo ang lahat ng ito. Inihagis niya ang mga litrato sa mukha ng asawa. Yumuko naman si Caroline para tingnan kung ano ang mga litratong yun. At sa segundong dumako ang mga mata niya sa mga litrato, tila nanigas ang buo niyang katawan. Nagsimulang manginig ang kanyang labi habang napupuno ng takot ang kanyang mga mata. Kailan mo pa ako niloloko, ha? At yung bata sa tiyan mo, talaga bang anak ko yan? Babe, hindi kita niloloko! Tanging naging depensa na lamang niya sapagkat hindi niya rin alam kung paanong magpapaliwanag sa kadahilanang wala siyang maalala sa mga nangyari. Nagsimulang magwala at umiyak si Nikolay. Hindi matanggap na nagawa siyang iputan sa ulo ng kanyang asawa sa mismong kaibigan pa niya. Lintik naman, Caroline, oh! Hindi pa ako sapat, ha? Binigay ko sa iyo ang lahat. Minahal kita ng sobra. Iniraos kita sa hirap tapos ganito lang ang igaganti mo sa akin. Iniputan mo ako sa ulo. Nang tila manghina ang buong katawan ni Caroline, wala itong magawa kundi ang mapaluhod habang rumaragasa sa pagdaloy ang kanyang mga luha. Kung makapagsalita ka, parang hindi mo rin ako niloloko, ha? Akala mo ba hindi ko alam na may kabit ka, Nikolay? Sarkastikong natawa si Nikolay. Ilang yan naman, Caroline, oh! Ngayon ipapasa mo sa akin yung pagkakamali mo. Wala ka talagang kwenta. Binalot ng magkahalong sakit at galit ang puso ni Caroline habang siya walang humpay sa pag-iyak. Wala namang humpay sa galit ang lalaki. At ang eksenang yun, isang tagumpay para kina Tyrone at Lovely na siyang nakatayo sa control room at pinapanood ang monitor. Anyway, Harleen informed me na naaresto na si Pilar. Mabuti naman kung ganon. Kawawang Nikolay. Inibutan na nga ng asawa sa ulo. Makukulong pa ang nanay dahil sa illegal na droga. Talagang wala na siyang kakampi ngayon. Tama ka. Dapat lang na maramdaman niya kung gaano kahirap maging miserable. Taimtim na napatitig si Lovely sa lalaki na siyang naggangalit ang mga matang nakatuon sa monitor. Muling namutawi ang kuryosidad sa kanyang isipan nang maramdaman niya na tila malalim ang pinaghuhugutan ni Tyrone sa mga salitang binitawan. Lalo na nang mapansin niya rin ang pagkuyom ng mga kamao nito. Sumapit ang gabi. Habang nasa kwarto, hindi mawala-wala sa isip ni Lovely kung ano ang posibleng motibo ni Tyrone sa pagtulong nito sa kanya. Hindi malinaw sa kanya ang lahat, kaya gusto niyang malaman ang katotohanan.
Lumabas siya ng silid at nagsimulang mag-ikot sa bawat parte ng mansyon. Tinungo niya ang bawat kwarto upang maghanap ng pwede niyang maging clue sa tunay na pagkatao ng lalaki. I need to find the truth. Hanggang sa napansin niya ang isang kwarto. Nakalak yun, kaya ginawa niya ang lahat upang mabuksan ang pinto. Umabot pa sa puntong kailangan niya iyong sirain na tagumpay naman niyang nagawa. Sa paniniwalang doon niya makikita ang mga sagot sa katanungan niya. Isang kwartong nalipasan na ng panahon ang tumambad sa kanya. Subalit, ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang mga litrato ng isang babae. Iginala niya ang tingin sa paligid hanggang sa nilapitan niya ang isang frame kung saan magkasama ang babae at si Tyrone. Sino ang babaeng to? Anong koneksyon niya kay Tyrone? May kinalaman kaya siya sa motibo ni Tyrone sa pagtulong sa akin? Gusto mo bang malaman ng totoo? Nanigas ang katawan ni Lovely nang marinig niya sa kanyang likuran ang malamig na boses na pagmamay-ari ng kanyang asawa. Marahan niya itong hinarap at una niyang napansin ang matinding kirot na nagtatago sa mga mata nito. Siya si Tylee, my younger sister. Nasaan siya? She's in heaven now. At siyang dahilan kung bakit gusto kong gantihan ang ex mo. Nakilala niya noon si Nikolai. Nagkaroon sila ng relasyon. Una, masaya ang kapatid ko. Kalaunan bigla na lang siyang nagbago. Palaging umiiyak. Laging nagkukulong sa kwarto. Hanggang sa biglang nalaman ko na buntis siya. At yung Nikolai na yun yung ama. Pero hindi siya pinanagutan ng hayop na yun. Ginamit lang niyang kapatid ko dahil sa pera at para matustusan ang lahat ng luho ng girlfriend niyang si Caroline. Hindi matanggap ni Tylee ang lahat. Hanggang sa huli na nang dumating ako, tinapos niya ng sarili niyang buhay. Dahil sa pagmamahal niya sa hayop na yon. Kaya pinaimbestigahan ko si Nikolai at nalaman ko ang mga plano niya. Aaminin ko na awa ko sa'yo kasi alam kong ikaw ang susunod niyang biktima. Ayoko matulad ka sa sinapit ng kapatid ko kaya nag-alok ako ng tulong. Siguro iniisip mo ngayon na ginamit lang kita. Siguro, oo. Pero gusto rin talaga kitang matulungan para mabawi mo ang lahat ng kinuha nila sa'yo. Dahil ayokong magkaroon pa sila ng ibang biktima matapos ang nangyari sa kapatid ko. Nangilid ang luha sa mga mata ni Lovely matapos marinig ang kwento ng lalaki. Hindi niya lubos akalain na ganito pala kalala ang pinagdadaanan nito. Doon lamang din niya napagtanto kung gaano kasamang tao ang minsan na niyang minahal. I'm sorry to hear that. I had no idea na demonyo pala talaga yung lalaking minahal ko noon. Hindi nila deserve maging masaya. Lalo na't meron pala silang sinirang buhay. Biglang pumatak ang mga luha ni Tyrone. Walang mababakas na maski anong reaksyon sa mukha niya. Nanikip ang dibdib ni Lovely. Kaya walang pag-aalinlangan na niyakap niya ito bilang pagdamay, katulad kung paano siya nito dinamayan noon. Samantala, ilang oras na matapos malaman ni Nikolai na naaresto ang kanyang ina, dagling niyang pinaharurot ang kotse. Kasabay ng matuli nitong pagmamaneho ay ang magkakasunod na pagtakas ng mga luha niya dahil sa sakit na nararamdaman matapos siyang lokohin ng asawa niyang si Caroline. Paulit-ulit na rumihistro sa utak niya ang mga litrato at imahe ng kanyang asawa na may kasamang ibang lalaki sa kama, dahilan para lalo pa niyang bilisan ang pagdadrive. Hanggang sa namilog ang mga mata niya nang mapagtanto niya ang isang malaking truck na sumasalubong sa kanya. At doon naganap ang isang aksidente. Isang aksidenteng nagdulot ng pagkaparalisa ng kanyang mga paa para hindi na siya muli pang makalakad. Sa isang iglap, biglang bumaligtad ang mundo. Ang mga taong nagdulot ng malaking sugat sa puso ni Lovely ngayon ay nagdurusa at hinaharap ang karma.
Hindi nagtagal, napag-alaman din nilang nakunan si Caroline dulot ng matinding stress at walang humpay na pag-inom ng alak. Tagumpay at mabilis ring nabawi ni Lovely ang lahat ng ari-arian niya at kumpanya sa tulong ng magaling na abogado ni Tyrone matapos ilahad ang mga nangyari, pati na rin ang mga ebidensya. Hanggang isang araw, naisipang bisitahin ni na Lovely at Tyrone ang nooy miserable at nakaratay sa hospital bed na si Nikolay. Anong ginagawa niyo rito? Malamig niyang salubong sa mga ito. Kung nandito lang kayo para pagtawanan ng kalagayan ko at nangyari sa pamilya ko, umalis na lang kayo. Iba talaga kumilos ang karma, ano? Biruin mo, wala sa plano namin na maparalyze ka. Pero nangyari sa'yo. Anong feeling ng maloko? Anong pakiramdam ng mawalan ng anak? Anong pakiramdam na hindi ka na makakalakad pa? At anong pakiramdam na sa isang iglap nawala ang lahat sa'yo? Ha? Hindi nakasagot si Nikolay. Sa halip, tumulo lamang ang luha nito habang nakatingin sa kisame. Sa wakas, naipaghiganti ko na rin ang kapatid ko. Nabubuhay ka man ngayon. Ang mahalaga, miserable ka. At habang buhay ng magdurusa. Dumako ang paningin ni Nikolay kay Tyrone nang marinig niya ang sinabi nito. Animoy nahiwagaan sa nais nitong ipakahulugan. What? Ha? Oh, siguro, hindi mo pa rin ako kilala hanggang ngayon. Remember, Tylee? Yung iniwan mo sa ere matapos mong gamitin, perahan at buntisin? She's my younger sister. Alam mo bang nagpakamatay siya dahil sa'yo? Puno ng hinanakit na saad ni Tyrone. Nakahanda rin ang kamao nito na anumang oras ay balak sugurin ang lalaki. Ngunit kinontrol niya ang sarili. Bumalatay naman ang matinding pagsisisi sa mukha ni Nikolay nang kanyang maalala ang dalagang una niyang naging biktima para maibigay ang lahat ng luho ni Caroline. Grabe ka, Nikolay. Sobrang sama mong tao. Kaya kahit na gusto kong maawa maski katiting sa'yo, hindi ko magawa kapag naiisip ko yung mga masasamang bagay na ginawa mo sa akin. Pati na rin sa kapatid ni Tyrone. Kaya lahat ng to, deserve mo. Don't worry. Sisiguraduhin ko na lalagapak ulit kayo sa lupa. At kailanman, hinding-hindi niyo na muli pang matatamasa ang pakiramdam na makaupo sa trono. Nang animoy wala nang sasabihin pa, tinalikuran na ng mag-asawa si Nikolay at tinahak ang pinto. Ngunit napahinto rin sila nang bigla na lamang magmakaawa ang lalaki. Please, alam kong malaki ang kasalanan at atraso ko sa inyong dalawa. Pero sana, huwag niyo nang idamay pa si Caroline at ang mami ko rito. Please, nakikiusap ako. Sandaling pinikit ni Lovely ang mga mata, tila nagtitimping sumabog. Mukhang mahal na mahal mo talaga si Caroline. Pero sorry, kasi hindi ko mapagbibigyan yung hiling mo. Hindi sapat na ikaw lang ang magdusa, dahil mas magdurusa ka kung magdurusa rin ang mga mahal mo sa buhay, na naging kasabwat mo habang sinisira mo ang buhay ng ibang tao. Isipin mo na lang na yan ang karma mo sa mga kasamaang ginawa mo. Huling mga katagang binigkas ni Lovely bago nila tuluyang nilisan ang ospital. Sa huli, hindi nagpadala sa awa at damdamin si Lovely. Nanindigan siyang manatili sa kulungan si Pilar, habang bumalik naman sa hirap si Caroline na ngayon ay miserable at halos wala ng direksyon sa buhay. At si Nikolay, nanatili pa rin sa ospital, baon sa utang at walang masasandalan. Nakabalik na rin sa wakas si Lovely sa tahanang minsan na ring nawala sa kanya, dulot ng labis na pagmamahal. Marami siyang natutunan sa mga nangyari. Naging matatag siya at ngayon mas handa na siyang humarap sa kung anumang pagsubok na darating sa kaniyang buhay. Bukod pa riyan, naging malalim din ang relasyon nilang dalawa ni Lovely at Tyrone.
Tipong hindi man nila sabihin ng direkta sa isa't isa. Ramdam naman nilang pareho na may espesyal na koneksyon ang namagitan na sa kanila. Lumipas ang 3 taon, maayos na ang lahat. Tahimik at masaya na muli ang buhay ni Lovely habang pinamumunuan at pinatatakbo ng mag-isa ang kumpanyang iniwan sa kanya ng kaniyang mga magulang. Kasalukuyan ngang abala si Lovely sa kanyang mini office nang biglang pumasok si Lovely na may dalang isang tasa ng tea na nilapag nito sa mesa. "Oh, iha, mag-tsaa ka na muna. Kanina ka pa abala dyan sa trabaho mo." "Salamat po, Yaya Lydia." Bahagyang nag-inat ng mga braso si Lovely at hinilot ang leeg sa kahumigop ng tsaa. "Siya nga pala, may naghihintay sa'yo sa baba." Tumaas ang kilay ng dalaga sapagkat wala naman siyang inaasahang bisita. Ngunit pagkuway, nagkaroon siya ng ideya dahil sa ngiting nakabalatay sa mukha ng matanda. "Sige po, Yaya. Bababa na rin po ako. Tatapusin ko lang po itong ginagawa ko." "Masaya akong sa wakas ay nahanap mo na rin ang tunay na pag-ibig." Pahabol na wika naman ni Lydia bago ito tuluyang lumabas ng silid. Mahinang natawa na lamang si Lovely. Tinapos niya ang kanyang ginagawa, saka lumabas para puntahan ang kanyang bisita. "So, what's our plan today?" Bungad niya sa lalaki sa masiglang paraan. Automatic namang kumislap at ngumiti ang mga mata ni Tyrone nang marinig ang boses ng kanyang asawa na siyang sinalubong niya ng isang malambing na yakap. "Teka, ano yung ngising yan?" Nagtataka at natatawa pa niyang tanong nang imbes na sagutin ang kanyang tanong, ay ngumisi lamang ito, waring may binabalak. "Sir Tyrone, ito na po ang maleta ni Lovely." Biglang sulpot ni Lydia, dala-dala ang isang maleta, kaya napunta sa kanya ang tuon ng babae. "Ha? Teka, anong nangyayari? Bakit hinanda mo ang maleta ko, Yaya?" This is my surprise. Aalis tayo. "At saan naman tayo pupunta?" Sa honeymoon natin. Nag-init ang mga pisngi ni Lovely sa narinig. Napahiyaw rin siya nang bigla na lamang siyang buhatin ng lalaki at dinala sa passenger seat ng kotse. "Hoy, ano to, Tyrone? Bakit biglaan?" Bakit? Ayaw mo ba? Masama ba kung gusto kong masolo ang asawa ko? Besides, after everything na nangyari, perhaps we deserve a break naman. And just enjoy our lives, di ba? Napangiti si Lovely at mabilis na hinagkan ang labi ni Tyrone. "I still can't believe na magiging totohanan yung kasal-kasalan natin. Ngayon ko lang na-realize lahat ng mga pinaparamdam mo sa akin ngayon. Kailanman hindi ko naramdaman at naranasan kay Nicolay noon." Hinawakan naman ni Tyrone ang kamay ng asawa at hinagkan ito sa noo. Hindi rin naman ako makapaniwala. Buong akala ko, kapag pareho na tayong nakaganti kay Nicolay, maghihiwalay na ang landas nating dalawa. Pero hindi na tayo pinaglayo pa ng tadhana ng mga puso natin. Hindi ko pa man nasasabi, pero mahal na kita, Lovely. And I'm willing to sacrifice everything. Mapasaya lang kita. Mahal din kita, Tyrone. Katulad mo, handa rin akong isacrifice ang lahat. Mapasaya lang kita. At sana ikaw na nga yung lalaking para sa akin. At sana ikaw na yung huling tao na mamahalin ko habang buhay. Of course, hindi ko rin naman nahahayaan na may lalaking pumalit sa akin, ano? I promise, hinding-hindi na kita pakakawalan pa. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Ang pag-ibig na tahimik na umusbong, ngayon ay nagsusumigaw sa kanilang mga puso. Sa pagdaan ng mga araw, mas lalong naramdaman ni Tyrone at Lovely ang totoong pagmamahal sa piling ng isa't isa. Hindi nagtagal, nagkaroon din sila ng mga supling na nagbigay ng kulay at nagpatibay sa kanilang pagsasama. Sa huli, ang kasal na nagsimula lamang sa kasunduan ng paghihigante, naging totohanan at nauwi sa walang hangganang pagmamahal.
Sa piling ni Tyrone, naranasan nga ni Lovely ang tunay na pag-ibig na walang anumang pagkukunwari at panlilin lang, kundi puro at may malinis na intensyon.